Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si G. Tonji and welcome to Kababayan Today. I want to share with you some important news. The White House responded to years of pressure from immigrant rights groups with an announcement of a new policy that will expedite the process of bringing certain family members of Filipino veterans of World War II to the United States. This is very good news indeed. Kasama natin ang FASG or Filipino American Service Group that was founded actually in Filipino town. Si Bernie Targa Ganon is here. She is the new Assistant Executive Director of FASG, and she's also the incoming president of the Philippine Institute of Language and Arts o tinatawag na PILAC, which is based here in Southern California. At syempre kasama natin si Tito Al Garcia, who is a regular on our show. He is the National Coordinator of the Justice for Filipino American Veterans or JFAV. They are here to give updates on the Filipino veterans. Baka naman na nabalitaan nyo nga itong parole provision for the PhilVets that will speed up their petitions for family reunification. This is good news. Yes. All right. Thank you so much for being here. Tito Al, para sa mga hindi nakakaalam, i-share natin sa kanila itong wonderful news. Ay kinagagalak namin ibalita sa inyo at nagpapasalamat tayo uli sa ating President Obama sa pag-i-issue ng memorandum for the modernization of U.S. Veteran Immigrant Visa System for 2015 na ibinigay niya sa Department of Homeland Security. Tito Al, anong ibig sabihin ng sinabi ni Obama para sa ating komunidad? Unang-una, yung mga veterano na may mga petisyon sa kanilang mga anak, pwede nang mapabilis ang petisyon ng mga anak nyo kahit anong edad sila. Basta adult na anak ninyo na ipinitisyon nyo, pabibilisin na yan ng Department of Homeland Security. Ikalawa, ang gagamitin ay yung tinatawag na parole system. Ibig sabihin, yun nga, wala nang harang. Aprobado na kaagad yung visa at bibigyan sila ng visa. Pangatlo, ibig sabihin ng pagkakaroon nila ng visa, pwede silang magtrabaho o alagaan yung kanilang mga magulang na veterano. Kaya ang makakapag-benepisyo rito ay ang mahigit 26,000 na veterano na nakapunta rito sa Amerika at yung mga veterano na papunta pa rin dito sa Pilipinas. Tita Bernie, let's talk about this because I know that FASG has been a big proponent of this. Pinaglalaban ninyo ito ng matagal na. Actually, I am very blessed, I think, and very happy to be at FASG again dahil napaka-contagious po ang strength at energy and enthusiasm ng ating bagong ED na si Ms. Ye Coronel. And we're doing this many times before. We have a Center of Filipino Veterans at FASG at yan po ay bubuhayin namin muli. Kasama po natin dito ang Philippine Heritage Society. We have a display of different articraft na kanila pong itinatag. Ilalagay po natin yan sa FASG at ipagpapatuloy din po namin ang pagtulong sa kanilang mga pag-follow up ng kanilang mga papers. And I think, Mr. Art, ang isa pa pong kagandahan dun sa parole, kasi kahit namatay na ang veterano, ay maari pa rin nila ipagpatuloy ang kanilang petisyon. Maayos pa rin po ang kanilang mga papeles. At ang mga bagay na po yan ay maibibigay sa paglilingkod ng Philippine American Service Group, Inc. At yan po ay sisimula namin sa lalong madaling panahon. At gagamitin ko na rin po itong pagkakataon na I would like to invite everyone. Sa August 8 po, mayroon po kaming open house sa 135 North Parkview Street, LA. At kami po ay marami pong mga kaalyadong mga organization. At kami po ay maraming ibubuhaying mga katutubo at mga cultural dances at mga laro natin. At siguro naglaro ka ng mga iba nito. Meron tayong sipa, meron tayong patintero, meron din po tayong piko. Oo, pero you know, I have to really admit, yung mga kabataan ngayon, yung mga anak ko, hindi na nila alam kung ano yung mga yan. Yan po ang dahilan kung bakit natin ito nais nating buhayin para malaman ng mga kabataan ngayon na noong panahon, hindi natin ginagawa yung mga iPad. Tayo ay kumikilos. Mayroon tayong mga
pabitin. Oo. Yan, na ginagawa pa rin sa ibang mga pagtitipon. Very excited po talaga kami sa FASD sa pamumuno nga po ng ating very energetic ED ngayon. And hopefully, makapunta po silang lahat. Mayroon po tayong siyempre pagkain. Oo. At ito po ay pagtutulong-tulungan ng ating mga ibang organisasyon na kasali. Yes. So, asahan po namin kayo na makarating po sa amin. Ayan, And okay. of course, Miss Chi, kung makakarating po kayo doon. I will try my best. But before we end this, I want to talk about, yun na nga, yung sinabi ni Obama. This is good news, no, Tito Art? Kasi alam ko, matagal nyo na rin pinaglalaban ito. Yun nga, kasi dahil hindi maipasapasa yung comprehensive immigration reform law sa US Congress, Oo. gusto ko lang idagdag yung sinabi ni Bernie. Kahit namatay na yung veterano, pwede pa rin yung ipetisyon yung mga anak. Kasi dati sinasabi nga na pag namatay na yung petitioner, the petition dies with them. Hindi na po totoo yan dahil dito sa bagong memorandum, pwede po na ipetisyon pa rin through reissuance or tinatawag na reinstatement of visa. Basta nasa inyo pa yung visa application at namatay yung veterano, ang pwede niyong gawin ay i-refile yun at tutulungan kayo ng JPAB at ng PASG. Alright, Yes. okay. Pagbalik po natin dito sa Kababayan Today, kasama pa rin natin sila. Pag-uusapan po natin, pumunta po sila sa Washington, D.C. So they were there and they were witness to what happened. We'll also talk about, our kababayans. Kasi lumalabas ito sa Hawaii. Marami tayong mga veterans na nandun. So we will share the good news with all of you when we return.